Magandang gabi po sa ating lahat. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At ito po ang ating Friday, JCLG Friday Online Bible Study. At patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At gaya na sinabi ko sa inyo, i-compress natin ang time natin para hindi tayo masyadong gabihin. At saka isa pa, na-discover ko, pag mahaba yung Bible study natin, inuuntian ng Meta o ng Facebook yung mga nare-reach na mga viewers. Oo, ganun pala yun. At saka, the more na maraming likes and comments, ina-expand nila yung viewers natin. So, don't forget to share this video. Don't forget to like. At pwede rin kayong mas mabuti mag-comment kayo kahit amen, kahit ano. At doon, yun ang binabatayan ng Meta o ng Facebook para mag-increase nila yung ating mga viewers. Isa rin naman paraan, pag binus, may bayad, magbabayad ka certain amount, kung gusto mo 1,000 na katao abutin o more than, depende sa kanilang sisingilin. So, purihin ng Panginoon, kaya napakahalaga yung likes, comments, at yung pag-share natin ng video. So, praise God, at hindi na natin mahintay iba natin mga kapatid, at diretso na po tayo sa ating Bible study. At gaya sinabi ko sa inyo, natapos natin napakahaba natin series of lesson about the subject na spiritual warfare and deliverance. Mahaba pa po yun. Pinutul ko na lang kasi gusto ng Panginoon. May iba naman tayong topic na talakayan, and this is about the Holy Spirit. Tinalakay natin mga karaang linggo, yung the personality of the Holy Spirit. Pinurub natin that the Holy Spirit is not just impersonal force or power, na gaya sinasabi ng mga kulto, na hindi raw persona o hindi Diyos ang Holy Spirit, kundi impersonal force, hindi tao, o hindi Diyos, kundi isang bagay lang. Masyado nating binababa ang Holy Spirit at ginigrib. Pinipighati natin ang Holy Spirit. He is God. He is the third person of the Godhead. Purihin ang Panginoon. So, pinag-aralan natin na bakit the Holy Spirit is called a person or personality, kasi meron siyang damdaming kalooban, pag-iisip, nakakausap siya, nagsasalita siya, nakikinig siya, na marunong siyang umibig, marunong siyang pumili, siya din ay nasasaktan, may damdamin, pwedeng mapighati. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ang isa bang bagay, kagaya isang kuryente, isang power lang, kuryente, electrical power, yan ba may pakiramdam? Nagdadamdam ba yan? O yan ba marunong umibig? O marunong matuwa? Of course, hindi. Kasi wala namang buhay ang electricity. Power lang yan. But not the Holy Spirit. May damdaming kalooban, pag-iisip. At sa Bible, in-address yan as He, hindi in-address na it. When the Holy Spirit come, He will remind you of all things that I said to you. Sabi ni Jesus, in-address na yung pronoun na He. Okay. So, pinag-aral natin na siya ay hindi impersonal force. He is a person. Pag sinabing person, hindi ibig sabihin tao. Ibig sabihin ay merong mind, will, and emotion. Okay. At pwede kang makipag-communicate. Now, ang isa pa, pinag-aralan din natin the deity of the Holy Spirit, ang pagiging Diyos ng Holy Spirit. If the Father is God, Jesus is God, then the Holy Spirit is also God. We have only one God, and in that one God, kung tawagin niya sa Bible ay Godhead, there are three divine personalities or person. And that is the person of the Father, the person of the Lord Jesus Christ, and the person of the Holy Spirit. Okay. Itong tatlong personalities o persona ito ang sapol na wala pang pasimula, magkakasama na. They exist mula sa walang pasimula. Itong three divine persons, they are the Alpha, the Omega, and the Omega. The beginning and the end, the first and the last. Walang pinagmulan at wala ring katapusan. Okay. Now, nandito tayo sa third person of the Godhead. Pinag-aaralan natin.
that the Holy Spirit, pinag-aralan natin, the Holy Spirit is a divine person, the Holy Spirit is God. And now, nung Tuesday, pinag-aralan po natin ang tinatawag na sin o yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit. Ano yung kapusungan laban sa banal na espiritu. Pinag-aralan natin at pinarepasuhin natin ng konti. Kasi ang topic natin sa gabi ito ay yung buong, hindi natin kasi natapos, pero nag-start lang tayo doon sa number 1. Yung number 1 nga ay yung blasphemy against the Holy Spirit. Ngayon, meron pang 5 natitira na kasalanan. These are the 6 sins against the Holy Spirit. Ito yung ating pag-aaralan. Okay. Now, ating repaso sa number 1 na tinalakay natin on Tuesday. First, number 1 sin is, ito, delikado po ito, blasphemy against the Holy Spirit. Ano yung blasphemy against the Holy Spirit? Yung nagsasalita ka ng laban sa banal na espiritu. Ano ba yung mga sample na pagsasalita ng laban sa banal na espiritu? Tingnan natin yung nangyari sa karanasan ni Jesus sa kanyang pangangalan sa salita ng Diyos at paggawa ng mga himala at pagpapalaya sa demonyo. Nung makita siya ng mga Pharisees, mga scribes, ng mga Jews na hindi nagsisampalataya sa kanya, inakusahan siya ng hindi maganda at nagsalita sila ng hindi maganda against the Holy Spirit. Nung sabihin nila na si Jesus daw nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Sino yung Beelzebul or Beelzebub? The ruler of demons. Isa sa mga high-ranking demons, leader ng mga demons, si Beelzebul. Or sa ibang translation, Beelzebub. Yan ay isa sa mga high-ranking demons. At sa kapangyarihan doon ni Beelzebub, nagpapalayas ng demonyo si Jesus. Kaya sabi ni Jesus, kung si Satanas palalayasin niya yung sarili niya o palalayasin niya yung kanyang hukbo, paano ma-establish ang kanyang kingdom? Kakalabanin niya yung kanyang sarili. Si Jesus pinapalayas yung mga demonyo. So, sa kapangyarihan ba yun ng demonyo? At yun ang hindi maganda na sinalita ng mga Pharisees, mga scribes, at ng mga Jews hindi nagsisampalataya sa kanya. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 24, but when the Pharisees, sa Mark kasi scribes naman, both of them, Pharisees and scribes, sila ito yung nagsasalita ng ganito na hindi maganda. But when the Pharisees heard this, they said, this man cast out demons. Nabalita nila nagpapalaya sa demonyo, nagpapagaling mga may sakit. This man cast out demons only by Beelzebul, the ruler of the demons. At sinagot sila ni Jesus sa Matthew chapter 12, verse 31 and 32. Therefore I say to you, sabi ni Jesus, every sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Ang magsalita ka raw ng masama o against kay Jesus, the Son of God, may kapatawaran. Pero yung magsalita ka ng masama laban sa banal na espiritu, wala kang kapatawaran sa buhay nito at maging sa buhay na darating. Wala nang pag-asa. Doom forever. Okay, pinaliwanag natin yan at kaunting paglilinaw din sa gabing ito. Doon sa mga hindi naka-attend ng Tuesday, At let's pray muna mga kapatid. Heavenly Father, once again, we come before your presence. We ask you to anoint us with the anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalalim na bagay patungkol sa banal na espiritu, lalo na dito sa maselang na topic nito, the sins against the Holy Spirit. Salamat po, Holy Spirit, our teacher. Kung wala ka, hindi namin maintindihan. Thank you, Lord.
And all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Okay, paliwanag din uli natin to. Itong blasphemy against the Holy Spirit. Kasi ang mga Jew, under the Old Testament, yung kanilang mga forefathers, yung mga ninuno nila, under the Old Covenant, they rejected the Father. No? Old Testament, Old Covenant, nire-represent yan yung God the Father. No? Then, yung nagsalita, sinugo ng God the Father si Jesus as representative of God the Father. Ang pangalan niya under the Old Covenant, under the Old Testament was Yahweh. No? Siya yung Yahweh na nagpakita kay Moses sa burning bush. Siya yung Yahweh na kasama ng mga Hebrew people nung inilabas ng Diyos through Moses sa pagkalipis sa Egypt, tumawid sa dagat na pula. Si Yahweh yon, yung kasama nila. Si Yahweh yung kasama ng hukbo ng bayan ng Diyos na nakikipagbaka, at sinabi ni Yahweh, the battle is of the Lord and victory is yours. No? So si Yahweh nagbibigay ng katagumpayan sa kanila. Si Yahweh rin madalas makipag-usap sa mga prophet, sa mga lingkod ng Diyos. Sa Bible, sa Old Testament, tinatawag siyang the angel of the Lord. Angel means messenger. No? Pero yung angel na yon, sa isang banda, mababasa nyo doon sa mga context doon, no? Wala tayong time para tingnan, ano, kinukwento ko lala sa inyo. Sa isang banda, pag tinawag nyo, the angel of the Lord, no? Tapos mamaya tatawagin, and the Lord said. Pero nagsalta yung the angel of the Lord. Pag the angel of the Lord, usually, that was Yahweh. No? At yung Yahweh niya, si Jesus yon. I can prove it in the Bible. Wala lang tayong time dahil hindi yan ang paksa natin. So, represent niya ang God the Father, but they rejected Yahweh, they rejected the Father at that time. So ngayon, eto na, nung dumating na si Jesus, still, itong mga Jews na ito mga, lalo na, itong mga puno ng jealousy ng mga religious leader, mga Pharisees, mga scribes, kinakalaban nila si Jesus, hindi sila naniniwala kay Jesus as their Messiah, no? So they rejected Jesus Christ. They rejected the Lord Jesus Christ. Yung pag-reject nilang yon, malaki ang epekto sa bayan ng Diyos. Tandaan niyo, reject nila si Jesus. Umiiyak si Jesus. Nandun siya sa harapan ng Jerusalem. Sabi niya, umiiyak siya, Jerusalem, Jerusalem, kung nalalaman niyo lang ng inyong Diyos, kagaya ng inahing manok na gustong i-gather ang kanyang mga inakay, ano? No? Gustong i-gather at kayo ay tangkilikin, but subalit ayaw nyo. No? You are not willing. No? So, walang magawa ang Panginoon. Pag ayaw sa Kanya, hindi niya pipilitin. Napaka-gentleman ng Panginoon, hindi siya namimilit. Hindi kagaya ni Satanas, kahit ayaw mo, pipilitin. No? So, at nagbigay ng curse si Jesus, sabi niya, kukob kami ng inyong bayan, ang Jerusalem, at ang inyong mga anak, kakainin nyo. Ang nangyari po yan, 70 AD, under General Titus, na nilusob ang Jerusalem at hindi sila makalabas at gutom na sila. Kaya ang kinakain nila yung mga babies na namatay, pambihira, So, ganun katindi yung na-experience nila sa loob na ilang buwan, gutom sila, hirap sila, at yun ay epekto ng pagkaka-reject nila kay Jesus. So, they rejected the Father, at ang isinugo sa panahon nila ay si Jesus. Still, they rejected Jesus, and now, nagpakita si Jesus ng mga himala at nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng kabutihan, pinangalakan ng Diyos, still they rejected Him. And now, yung works of the Holy Spirit na pagpapalayas sa demon, listen mga kapatid, binanggit ko ito last week, na yung ginamit ni Jesus na kapangyarihan to heal the sick, to cast out demons, to do miracles, ay kapangyarihan ng Holy Spirit. Not by His own power as second person of the Godhead. Kagaya sinabi sa Philippians 2:5 hanggang 8 na hinubad niya
meron siyang hinubad sa kanyang sarili. Hindi ang pagka-Diyos, hindi nahubad ang pagka-Diyos. Ang hinubad niya, I believe, was His omnipresent, pagiging present everywhere, omniscience, pagiging all-knowing, and omnipotent, pagiging all-powerful. At yung kanyang pagiging eternal as God. Nagkaroon siya ng kamatayan sa krus. Bakit? Naging tao siya. Nung siya naging tao, nilimitahan niya ang kanyang sarili. Hinubad niya yung pagiging all-knowing niya, all-powerful, at pagiging present everywhere. Limited siya sa isang lugar. Hindi niya pinamuhay yung pagiging Diyos niya. No, pansamantalang inalis muna niya yung kapangyarihan na yun. No? At pati yung pagiging eternal niya, kalalagayan niya eternal as God, inalis niya at nagkaroon siya ng kamatayan in His flesh. Pinako sa krus, namatay siya, no, sa krus. Kaya sabi ng mga NIC, mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, kung Diyos siya, bakit namamatay ba ang Diyos? Hindi niya naintindihan na sinabi nga sa Bible, God became a man, became a human being. John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Verse 3, and the Word created the whole universe into existence. Who is this Word? This Word was the Lord Jesus Christ. And verse 14 ng John chapter 1, and the Word who created the universe, became flesh, became a human being. So, yun. At yun sabi nga sa Galatians chapter 20, sa Acts chapter 20, verse 28, mga pastor, no? Mga overseer, pagpastoran nyo, alagaan nyo ang mga tupa ng Panginoon na binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Sino yung mga tupa ng Panginoon? The church, tayo, the body of Christ. We are the sheep of the Lord. Na kaya tayo naging tupa ng Panginoon na dati hindi tayo tupa dahil tayo dati ay may tupak sa utak. Tayo ay napailalim sa kasalanan, pero tayo binayaran ng dugo ni Jesus. At ang sabi doon sa Acts chapter 20, verse 28, na ang mga tupa ng Panginoon, the church, the body of Christ, was purchased by His own blood. As sabi ay, the church of God, ang church ng Panginoon, ang mga tupa ng Diyos, ay kanyang binili sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Abay, kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? God is a spirit. Sabi sa John chapter 4, verse 23 and 24, kailan siya nagkaroon ng dugo? Ang daling sagutin yan, nung siya'y naging tao. So, naging tao siya, nagkaroon siya kamatayan. Nilimitahan niya ang kanyang sarili. So, nung siya ay naging tao, ang ginamit, hiniram niyang pansamantala, nakapangyarihan to do signs, wonders, and miracles, and even to cast out demons, was the power, the anointing of the Holy Spirit. Acts chapter 10, verse 38, Jesus was anointed by God, doing good, healing those who are oppressed of the devil. Because God was with him, he was anointed by the Holy Spirit. So, gumagawa siya ng makapangyarihang gawa, mga himala, pagpapalas ng demonyo, pagpapagaling ng may sakit, sa kapangyarihan ng anointing ng Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ang gumagawa ng himala at that time, no? At ginagamit si Jesus. So ngayon, this time, Matthew chapter 12, verse 31, chapter 12, verse 24, and then 31 and 32, no? Sabi, nagpapalayas daw si Jesus ng mga demonyo, sa kapangyarihan ng demonyo, ay sinagot sila ni Jesus, magsalita na kayo ng masama sa akin o sa anak ng tao, may kapatawaran. Pero magsalita kayo laban sa banal na espiritu, walang kapatawaran sa buhay nito at sa buhay na darating. Walang forgiveness. That is for the unpardonable sin, no? Or the sin of unforgiveness. Yung iyong pagsalitaan ng masama ang Holy Spirit. So ano yung masamang salita na sinalita nila na nakakagrieve sa Holy Spirit na unpardonable sin, kasalanang hindi may papatawad? Yung sabihin mo
na ang gawa ng banal na espiritu ay gawa ng demonyo. Nakakatakot yung kasalanan. Bakit? Ngayon po, dalawang klase ang Christians sa mundo. Kung bakit itong isang group na ito ay because of this doctrine. Anong doctrine yan? Cessationism. Yung doctrine ng cessationism, ito yung doktrina na hindi naniniwala sa pagpapalayas ng mga demonyo, wala na raw demon possessed. Hindi naniniwala sa pagpapagaling through the laying on of hands, hindi naniniwala sa mga signs, wonders, and miracles, hindi naniniwala sa gifts of the Spirit. Yan po ang tinatawag na mga cessationist believer. But they believe in the Lord Jesus Christ. They believe and accept the presence of the Holy Spirit. They believe in the Holy Trinity, but they don't accept the gifts of the Spirit, the power of the Holy Spirit, na sinasabi nila, hindi niyan para sa time natin ngayon kasi we already have the Bible. Kaya hindi na kailangan ang mga himala. Kaya ang tanong ko naman, saan sa Bible sinabi na kapag nabuo ang Biblia, hindi na kailangan ang himala? Saan sa Bible sinabi kapag nabuo ang Bible, wala nang pagpapalayas ng mga demonyo? Saan sinabi sa Bible na kapag nabuo ang Biblia, hindi na kailangan ang gifts of the Spirit? Saan? Ay wala kayo ipapakita. Yan ang mga cessationist na mga kapatid. Kapatid din natin yan. Ano? And I love all cessationist believers. Pero hindi ko matatanggap yung maling paniniwala na wala na raw ang kapangyarihan ng Holy Spirit, wala na raw ang gifts, wala na raw ang power. No. Nandiyan pa. Even these last days, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, na meron tayong patotoo kay Kristo, kay Jesus, na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng anumang kaloob. We will never lack any gift until Jesus be revealed again. Hanggang sa muling pagparito, hanggang sa muling pagpapakahig ni Jesus sa kanyang muling pagparito. Meaning, habang wala pa si Jesus, abay tuloy-tuloy yung gifts. At sinabi niya sa Romans chapter 11 verse 29 that the gifts and the calling of God are irrevocable. Ang mga kaloob at ang pagkatawag ng Diyos ay hindi pa natatapos, hindi binabawi, hindi binabago ng Diyos. O sino ang nagbago? Sino nag-alis ng mga gifts sa body of Christ? Yung doctrine ng cessationism. No? So mga kapatid na cessationists, I love you. The Lord knows how much I love you. Pero hindi ko matatanggap yung nakagisnan yung aral na ito ay na-develop pa since doon sa panahon ng Reformation. No? Hindi yan ang hindi kasi yan ang Bible. Sa Bible naliwanag na nagpapatuloy even in these last days. No? Okay. At ang mga cessationists, hindi rin naniniwala sa prophecy, sa ang Diyos din nagsasalita through dreams and visions, wala sa kanila. Kasi buo na nga raw ang Bible. Tanong ko nga, saan sinabi sa Bible na matatapos ang dreams, visions, gifts of the Spirit, power of the Holy Spirit, manifestation of the Holy Spirit? Saan sinabi na kapag nabuo ang Bible, matatapos? Wala Okay. So now, ngayon, itong kasalanan na ito matindi po ito ano? Kasi maraming cessationists nag-aakusa nga sa mga charismatic movement, Pentecostal movement, yung mga manifestation of the Holy Spirit. Marami ang nagsasabing, delikado yan. Ano yan? Kundalini Spirit. Spirito doon ng demonyo. Ayan mag-speaking tongues sa demonyo. Yung pagpapagaling, nagpapagaling ng mga sa kapangyarihan ng demonyo. Naku, yan yung nirebuke ni Jesus sa mga paris, sa mga scribes, sa mga Diyos na inakusahan siya, nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan ng demonyo. Uulitin niyo yung kasalanan. Anong mangyayari? Sabi ni Jesus, walang kapatawaran. No? Ngayon, ito naman, may bali naman. Ano? Kasi ganito yan. Paano naman yung mga cessationist na naging continuationist? Ako po yung continuationist. Continuationist,
galing sa salitang continue, cessationist, galing sa salitang cease, to stop, to cease, cessationist. Ako ay continuationist. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na, okay, bago pa natin, dalawang nag-disciple sa akin, dalawa yung mentor ko, isang cessationist, isang continuationist. Pinag-aralan ko, alin dito ang tama, ay mas tama yung continuationist. No? Kaya ako hanggang ngayon, continuationist. At nakita ko lahat ko ano sinasabi sa Bible, na experience ko lahat yan. Ang church namin, meron kami ministry ng deliverance. Napakaraming pinalaya ang Panginoon sa kapangyarihan ng demonyo. Sinasabi ng mga cessationists, wala nang nadidemon possess ngayon kasi tapos na yan. No, marami ako nakita pinagaling ng Holy Spirit. No? Sa mga may sakit karda, I myself, pinagaling ng Panginoon. Sa tuberculosis, sa hernia, sa neuropathy, no? Muntik na ako pinagaling ako ng Panginoon through the power of the Holy Spirit. By just claiming the promises of God, I stood on the promises of God. Pinaglaban ko yan. Every day, I'm using the word of God to fight those demonic spirit of sickness and disease. At na-overcome ko sila by the grace of God. So, sasabihin na tapos na. No, hindi pa tapos yan. Okay, ngayon, habang tayo nandito sa mundo, hindi pa nagra-rapture, nandyan ang mga gifts and calling. Tumatawag pa rin ang Diyos ng mga maliligtas. Tumatawag ang Diyos na kanyang i-equip at gagawin maging pastor, evangelist, prophet, apostles, teachers, the fivefold ministry gifts. Okay. Now, itong mga Jew na ito, na nag-akusa kay Jesus, number 1, they rejected the Father. Number 2, they rejected Jesus. Number 3, yung pinaka-last agent para sila maligtas, still they rejected him. No? Wala nang matitira. No? Ang Holy Spirit, ang last agent, ang tanging pag-asa nila para dalhin sila kay Jesus na tagapagligtas, but they rejected the Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang may pag-asa sila na i-convict sila sa kasalanan at ilapit sila kay Jesus, but they rejected the last agent. So wala nang natitira sa kanila. Kaya dito, malabo na sila maligtas kasi if they rejected the Holy Spirit and the works of the Spirit, mawawala sa kanila ang biyaya ng kaligtasan. At mawawala na rin ang biyaya, the grace of repentance. At sila, tumigas ang puso nila na ayaw nilang mag-repent, ayaw nilang paniwalaan ang katotohanan. Because of those rejection na ginawa nila, napahamak sila. Kaya sabi ni Jesus, wala nang pag-asa sa buhay nito, buhay dati, wala kay forgiveness. Kasi even the last agent, the Holy Spirit, you rejected him. So ano pa natitira? Wala na. Kaya wala kayong forgiveness in this life and even in the life to come. And you will never desire to repent. Hindi sila magre-repent at hindi sila kailan magugusto mag-repent. Bakit? Umalis na ang biyaya of repentance. Alam nyo, repentance, yan po ay regalo, bigay sa atin Diyos. Biyaya yan. Na anytime na tayo bumagsak, we can come back to God. Pwede tayong bumalik sa Diyos. By repenting of our sins, tatanggapin tayo ng Panginoon. And the blood of Jesus will cleanse us. Okay. So, yan ang kalagayan nila. Ngayon, binanggit ko rin na paano yung mga cessationist believers na naging continuationist. Marami akong kaibigan cessationist dati. Ngayon, naging Pentecostal, charismatic, at sila pa nagtuturo ng mga gifts of the Spirit. And God is using them mightily in the deliverance ministry. Nagkakast out sila ng mga demonyo na dati sinasabi nila, wala nang demon possess. Wala nang speaking tongues. Sila ngayon yung nagpe-pray in tongues. No? Ngayon tanong, tinanggap ba sila ng Diyos? Tinanggap. Bakit? Kasi nasa kanila pa ang biyaya to repent. Bakit sila ay nagsisi sa maling paniniwala? Kasi palatandaan yun, they are not yet rejected by God. Palatandaan yun, kung sila ay nakapagsisisi pa, may desire to repent,
nagkakaroon sila ng remorse at nagrepent sila sa kasalanan, palatandaan niya na that God still accepted them. Tinanggap pa rin sila ng Diyos. Palatandaan nyo na hindi pa sila nire-reject ng Diyos. Bakit sila hindi nire-reject ng Diyos? Bakit hindi sa kanila ma-apply itong kasalanan na nagawa ng mga Pharisees and scribes that rejected the Father, they rejected Jesus, and rejected the Holy Spirit by saying nagpapalay si Jesus sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. No? But hindi sila natulad dito. Kasi itong mga cessationists, hindi naman nila tinatanggihan ang Holy Spirit. They believe that the Holy Spirit is God. They believe that the Holy Spirit is a person. And they love the Holy Spirit. Out of ignorance nga lang, na-deceive sila na mapaniwala sila na wala ng mga gifts, wala ng manifestation of the Holy Spirit. Hanggang doon lang. But still, they believe and receive the Holy Spirit. Kaya hindi sila iniiwan ng Holy Spirit. At nung sila'y nag-repent, tinanggap sila ng Diyos. At hindi nawala ang kaligtasan nila. Pinatawad sila ng Panginoon. Ngayon sila ngayon ang promotor ng pagtuturo sa mga conferences, seminar about the power of the Holy Spirit, about the 9 gifts of the Spirit, about the power of the Holy Spirit. Okay. So, yun po yung halos ulitin na natin yung last week, di ba? Tuloy po tayo. So, yan yung person, So, kaingat lang tayo. We love our cessationist brothers. So, naging eye-opener itong ating Bible study, mga cessationist friends. Okay? So, number 2 is sin against the Holy Spirit, resisting the Holy Spirit. So, ano yung resisting the Holy Spirit? This involves stubbornly opposing the Holy Spirit work and testimony concerning Jesus Christ. It's a persistent rejection of the Spirit's convicting power. Nire-reject nila lagi yung convicting power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit na naglilid sa individual na tao to repent at matagpuan nila o maintindihan nila ang katotohanan. Yan ang ministry of the Holy Spirit, to lead people, to enlighten people. Pero kung ginagawa nitong mga tao nito, at sinasabi nila sila yung plata, but they are resisting the Holy Spirit. Nagkakasala sila sa banal na Espiritu. Ano yung resisting the Holy Spirit? No? Example dyan ay yung rejecting the conviction, the guidance, the teachings of the Holy Spirit. Pag may tinuturo ang Holy Spirit, let's say, tinuturo ang Holy Spirit, siya sabi Holy Spirit, hindi pa ako tapos. I'm still active in these last days. And here's the gifts of the Spirit. It's all yours, body of Christ, church. Ito ay binibigay sa inyo ng inyong Diyos, the 9 gifts of the Spirit. But still, you are rejecting the 9 gifts of the Spirit. That is resisting the Holy Spirit. Those who are rejecting the gifts of the Spirit, the power of the Holy Spirit, they are resisting the Holy Spirit at nagkakasala sila sa banal na Espiritu. No? At they are embracing the man-made doctrine of cessationism rather than the revelation of God through His Word. Mas gusto nila paniwalaan yung tinuturo na nakagisna nilang aral sa church nila na ang foundation ay hindi naniniwala sa gifts and power of the Holy Spirit in these last days. At kapag binasahan mo ng Bible, ng Scripture, ayaw nila pakinggan at mas gusto nila paniwalaan yung tinuturo ng mga mentors nila na taliwas naman sa Bible. So, they are sinning against the Holy Spirit. They resisting the Holy Spirit. Nagpapadala ang Diyos ng mga teachers o mga tao na aakayin sila. But they rejected them. They rejected the illumination na binibigyan ng Holy Spirit through those servants of God na nagsasalita sa kanila. Still, doon pa rin sila kumakapit sa mga tinuro, sa mga tinuro ng mga mentors nila.
So they are resisting the Holy Spirit. Yun yung kasalanan yun. Kaya sabi sa Acts chapter 7 verse 51, you men who are stiff-necked, mga matitigas ang leeg, ibig sabihin matitigas ang ulo nyo, and uncircumcised in heart, hindi na bago ang puso, and ears are always resisting the Holy Spirit, ayaw pakinggan yung katotohanang sinasabi ng Holy Spirit through God's people. You are doing just as your fathers did. Kung anong ginawa ng inyong ninuno who rejected Yahweh, yun din ang ginagawa niyo pag-reject ngayon sa last agent, sa Holy Spirit. You are resisting the Holy Spirit. So yan po yung number 2 na kasalanan, resisting the Holy Spirit. Number 3 is grieving the Holy Spirit. Now what is grieving in the Holy Spirit? Or grieving the Holy Spirit, napipighati ang Holy Spirit. Bakit? Sapagkat the Holy Spirit is a person. So kung siya ay impersonal force o persa o power lang at walang buhay, bakit siya nag-grieve, napipighati? No? Bakit siya may damdamin? Bakit siya may pag-iisip? Bakit siya nakakapagsalita? No? So as a believer, you can grieve the Holy Spirit by allowing bitterness, wrath, anger, and evil speaking to poison your life. No? And this is considered a serious offense. And the Bible advises against it. Serious offense yung grieving the Holy Spirit. No? Yung mabuhay ka sa may bitterness ka, may anger sa kapatid, naninira ka ng ibang pastor, naninira ka ng ibang mga servants of God, you are grieving the Holy Spirit. Ano pa yung another side ng grieving of the Holy Spirit? Yung ginagawa ng iba na sinasabi nila, prophet sila. Listen, meron pa tayong prophets in the New Testament hanggang ngayon. Office of the prophet. Pero napakarami pong naglabasin nila. Sinasabi na, they are prophets of God, but they are not. At pinaprophesy nila kung ano-ano. Pinaprophesy nila yung celebrities. Pinaprophesy nila yung mga politicians, kung sinong mananalo. Pinaprophesy nila na lilindol. Naku, ngayon, ang daming naglabasa, mga prophets doon sila. Pinaprophesy, magkakaroon ng lindol. Ang Pilipinas ay mababagong gobyerno ng Pilipinas. Maraming matatanggal na congressman, senador. May maraming nagpaprophesy ng ganyan. Sabi ko nga doon sila nagtanong sa akin ang prophecy is only for the church. At yung sinasabi ng prophetic word, lilindol, magkakaroon ganito kalamidad, magkakahirap-hirap ang bansa ninyo, at ganito. Yan ay, it's not from the Holy Spirit. Kasi if it's from the Holy Spirit, it will produce edification, exhortation, and comfort. Yan sinasabi sa about the gifts of the Spirit, sa 1 Corinthians, chapter 12, 13, and 14, about the gifts of the Spirit. Prophecy is for edification, exhortation, and comfort. Kaya kung hindi yan nakaka-edify at sa halip ay nakakatakot, o magpuproduce ng stress o worries or fear, that's not from God. Hindi yan prophecy from the Lord. Kung yan ay hindi nakaka-edify, hindi nakakapagpatibay, hindi nakakapag-build up ng faith, kundi madidismaya ka at matatakot yan, that's not from the Lord. Hindi trabaho ng Holy Spirit ang manakot. Hindi trabaho ng Holy Spirit ang ikaw ay lagyan ng stress and doubt, no? And fear. No? Sabi nga ni Paul kay Timothy, God, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos spirit of fear. Spirit of fear is of the devil. Okay? Kaya prophecy is only for the church. At kung may i-prophesy mang bansa, lagi itong connected sa end times biblical prophecy na binabanggit sa Bible, na inihula na sa Bible, at yan ay connected sa Israel, a timetable of God, at connected sa church, sa body of Christ. Pero huwag nyo na may pa-prophecy ang mga politicians, celebrities, yung mga lindol, ay yung mga lindol na prophecy niya sa Bible, biblical prophecy sa last days, magkakaroon ng gera, lindol, alingaw-ngaw, ng digmaan, magkakaroon ng ang mga tao magiging
mapagmahal sa sarili, matigas ang ulo, hindi mapagmahal sa Diyos, hindi mapagmahal sa magulang. Binanggit niya sa Bible, no? Pero kung ipapractice sa inyo, may gumagawa nito eh. Ipapractice sa iyo, ang address mo ay dito ka nakatira. Sa 65 Lopesine Street. At ang telephone number mo ay 637. Sinabi na, that's not from the Holy Spirit. Yes. At kahit pa malaman niya, kahangahangan, nalaman, address namin, pati pangalan, doktor, I believe that's not from the Holy Spirit. Bakit? Walang binabanggit na ganyan sa gifts of the Spirit sa church. Na ibubulgar publicly ang address mo, ibubulgar ang telephone number mo. Delikado ka sa mga masamang tao. Baka pasukin yung bahay mo, pati telephone number mo, i-hack. So, hindi ganyan ang Holy Spirit. Hindi kayo papahamak ng Holy Spirit. Kaya kung may mga prophecy, sabi, ganyan kung mag-prophesy, it's not from God. Alin man sa dalawa, it's from their flesh or from another spirit. And not from the Holy Spirit. See, kaya sabi ko nga ang problem, yung mga nagsasabi prophet sila in these last days, ginagaya nila yung mga prophet sa Old Testament no? Yung prophet of doom. Kaya naman sila, prophet of doom kasi Israel titigas ng ulo, bumabalik sa Diyos. Kaya lagi ang prophetic word sa kanila, pag kayo hindi nag-repent, ito mangyayari sa inyo. You are doomed. Better repent. Lagi may bali naman ang Diyos. Repent. So, nagbibigay ng warning at siya sabi, God will judge you for doing that. Idolatry. No? So, yun is Old Testament. Now, ang church sa New Testament, iba po yan. No? Okay, pag sinabi, ito yung, I prophesy to you, ito yung mapapangasawa mo. Hindi po yan sa Panginoon. Kaya mangyayari, para silang manghuhula. Tandaan nyo si Madam Oring, yung occult na manghuhula nung araw, sumikat. Hinuhulaan mga artista, hinuhulaan mga yun ang kalalabasan mo. But you're not the prophet of the church. Okay. Meron yung kaibigan ko, sabi niya, merong bisita sila, propetisa, no? Pinatuloy nila sa church sila, doon natulog. Nagtataka yung caretaker, bakit kung natulog, paikot-ikot doon sa worship hall, half naked, babae. Ano? Bukas yung bintana, yung kabila, government office, mamaya may makakita sa kanya doon. Tapos, ito propetisa, ang hilig i-prophesy yung isa sa mga members ng kaibigan ko, at sabi, ito yung mapapangasawa mo. Darating siya sa, let's say, kunyari, December 24, salubungin mo sa airport, at ang damit niya, ganito, ang pants puti, meron siyang coat puti, may saklob na puti, at ito ang mapapangasawa mo, sabi ng Panginoon. Ito ang flight number niya, ito ang aeroplano. Pinuntahan niya. Kasi sabi, yung daw mapapangasawa. Pagtingin niya, nagulat siya, yun na yung mismo, pati damit, pati dating na oras. Hahangaan mo yung propetisa. Pero, hindi yung from the Lord. Bakit? Bandang huli yung kaibigan ko, sabi, nagtaka siya, kinutubas siya. Sabi niya, bakit itong apelyido ng propetisa ay kahawig ng apelyido nung dumating na, sabi ay man of God, na mapapangasawa ng church member niya, magkapareho apelyido. Malaman niya, kapatid pala. At gusto niya mapangasawa yung church member ng kaibigan, gusto mapangasawa ng kanyang kapatid na lalaki. Ginamit ko ang prophecy, prophetic word, sa evil motive of her heart. Yun yung evil motive of her heart. Ay masama yan, kasalanan sa banal na espiritu. Prophesying with the wrong motive. No? Karumal-dumal yan sa Panginoon, yung ganyang gagamitin prophecy, palalabasin mo, you're operating under the gifts of the Holy Spirit. Kasalanan sa Holy Spirit. You are grieving the Holy Spirit. Meron pa nagsasabi, ito sabi ng Panginoon, ito yung nakita ko sa YouTube Pastor ng megachurch na bumagsak sa kasalanan na grabe, ilan nyo, 16 yata yun na mga kababaihang ginalaw niya. Nag-commit siya ng adultery. Ginamit yung mga prophetic word. Ito iisang style niya. Kapatid, ito sabi ng Panginoon. Yung asawa ko'y mamamatay na. At sabi ng Panginoon, ikaw ang ipapalit na magiging asawa ko. Gumagamit siya ng ganon. Ako,
sana nag-repent siya o baka umalis na yung grace to repent. Nako, delikado siya. He will go to hell. No? Abuso. Ang laki pa naman ng church niya. So, ingat kayo. Hindi ko mamalaki ang church. Totoo na kaagad. Marami talagang ginamit ng Panginoon. Kahit mali ang ang puso, ginamit pa rin ng Panginoon for the sake of the gospel. Pero iwas kayo sa mga ganyan. So, that is sin against the Holy Spirit. Grieving the Holy Spirit. Isa pa, yung rebellion and division in the church, that is grieving the Holy Spirit. Okay? So sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30 and 31, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you are sealed for the day of redemption. No? Huwag niyo i-grieve ang Holy Spirit na kayo ay diyan sinelyuhan hanggang sa araw ng katubusan. All bitterness, wrath, anger, clamor, slander must be removed from you along with all malice. Lahat ng kasalanan sa Tagalog, ganito. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sapagkat pag sinagawa niyo yan, you are grieving the Holy Spirit. You are sinning against the Holy Spirit. So number 4 is quenching the Holy Spirit. Alam niyo, ang Holy Spirit, misa sinisimbolize niyan fire. No? Apoy. That's the holy fire of the Holy Spirit. Kasi ang apoy ay tumutupok ng karumihan, tumutupok ng dapat tupukin, nag-aalis, no? Lumulusaw. So that's the fire of the Holy Spirit. Kaya yung symbol of the Holy Spirit, nung bumaba nung Day of Pentecost sa 120 believers, lahat sila dumapo, nanahan ang Holy Spirit, at sabi, nakita Holy Spirit like tongues of fire, parang dilang apoy na nandun sa kanila. Nagliliyab sila through the holy fire of the Holy Spirit. So sinisimbolize ng that holy fire is the Holy Spirit. Okay. At sabi, do not quench, Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. Huwag niyong patayin ang ningas ng Banal Espiritu. Paano ba yung pinapatay ang ningas ng Banal Espiritu? At sinabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, this is why I remind you, sabi niya kay Timothy, to fan the flames. Fan the flames the spiritual gift of God gave you when I laid my hands on you. Paypayan mo, palakasin mo ang apoy ng banal na Espiritu na ibinigay sa iyo ng Diyos nung ikaw ay patungan ko ng kamay. So, ang banal na Espiritu, meron niyang apoy, no? Spiritual fire, na kapag napas sa iyo, you'll become on fire in serving the Lord. You'll become a powerful Christian with the fire of the Holy Spirit. No? That fire of the Holy Spirit is the fire of God's power. That fire of the Holy Spirit is the fire of God's holiness. That fire is the glory of God. At sabi, palakasin mo yung apoy ngayon ng banal na Espiritu. And the more na ikaw ay nalulukuban ng apoy ng banal na Espiritu, nag-increase ang apoy ng banal na Espiritu sa iyo, tandaan mo, that fire is the glory of God. You are covered, clothed with God's power because that fire is the glory of God. Kaya nung Day of Pentecost, nag-iba na yung mga alagad ng Panginoon. Dati, mga duwag. Dati, ay backslide. Ngayon, they were empowered by the fire of the Holy Spirit. Si Peter, naging matapang. Ang mga alagad, handang mamatay for the sake of the gospel. Hindi sila sumuko sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Sinuong nila. At patuloy silang nabuhay hanggang sa kamatayan sa Panginoong Jesus, declaring the gospel. Yan ang resulta ng fire of the Holy Spirit. At sabi ni Paul, palagablabin mo ang apoy, palakihin mo ang apoy, maging mainit ka sa kapangyarihan banal na Espiritu. So do not quench the fire of the Holy Spirit. Do not quench. Sabi, quenching the Holy Spirit is a sin. Kapag hindi mo tinatanggap ang gifts of the Spirit, or meron kang gifts of the Spirit, pero hindi mo ginagamit, you are quenching the fire of the Holy Spirit.
Pag merong pinagagawa sa iyo ang Diyos, pero ayaw mong sundin, you are quenching the fire of the Holy Spirit. The more you disobey God, the more na yung apoy ng banal na Espiritu sa iyo ay unti-unting lumiliit at hanggang sa ito ay mamatay at ikaw ay manlalamig sa pananampalataya, bandang huli, matatagpuan ka sa backsliding condition. Kaya maraming nagbabackslide eh. No? Pinatay nila yung apoy ng banal na Espiritu sa kanilang buhay pananampalataya. So, pag hindi ka na nananalangin araw-araw, you are quenching the Holy Spirit. You are sinning against the Holy Spirit. Okay. Number 5 is lying to the Holy Spirit. Yung pagsisinungaling sa Holy Spirit ay matinding kasalanan. Ito ang kinamatay ni Ananias at ni Sapphira eh. Bakit? Nung bumuhos ang Spirit of Revival, nung kapanahon nila sa Acts chapter 5, ang mga kapatid sa pananampalataya, mga disciples, yung mga sa sobrang pagmamahal nila sa Panginoon, yung mga ari-arian binenta at inilagay sa paanan ng mga apostol para lahat may makain, lahat walang kulangin. Sa kanila ay dahil nandoon ang Spirit of Revival, na-revive lahat sila, hindi na mahalaga sa kanila kayamanan, mahalaga sa kanila ay maglingkod sa Panginoon. Matindi revival. Ngayon, itong mag-asawa si Ananias at si Sapphira, nagkaisa sila na nagbenta nga sila ng properties o ng lupain. No? Tapos sikreto, nagkaisa sila na palalabasin nila lahat ng yung buong amount na napagbentahan ay kanilang isinusurrender, ino-offer sa Panginoon at kanilang ibinibigay sa paanan ng mga apostol para mag-manage ang mga apostles. Pero hindi nila sinabi, nagtago sila, naging dishonest sila, na binawasan nila yung pera. Tandaan nyo, kapag kayo nangako sa Diyos ng ganito amount, tapos hindi nyo tinupad at binawasan nyo, that is also a sin against the Holy Spirit. Sin of dishonesty. Once na pinangako nyo sa Diyos, hindi na sa inyo yun. Sa Diyos na yun. Yes, totoo yun. Okay. So, sa Acts chapter 5, verse 3 hanggang 4, ito sabi, at nung dumating si Ananias, na-discern ni Peter. Sabi ni Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the proceeds of the land? Ananias, bakit ka nagsinungaling sa banal na Espiritu na naging dishonest ka, tinago mo yung ilang amount na nagpagbenta, pinalabas nyo na buo yung binigay nyo sa Panginoon. Pero kinupitan nyo. Bakit kayo nagsinungaling sa banal na Espiritu? At sa verse 4, ito po sabi, while it remained unsold, did it not remain your own? Di ba nung hindi pa nabebenta? No? Nangako kayo na ito ay sa Panginoon. Then after it was sold, nung nabenta na, was it not under your control? Di ba? Wala na sa control nyo, nabenta na. Why is it that you have conceived this deed in your heart? Bakit kayo nagkaroon ganitong maruming kaisipan o secret sin sa puso nyo? You have not lied to men. Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling kayo sa Diyos. You have not lied to men, but to God. Balikan natin yung verse 3. Ang sabi, bakit ka nagsinungaling sa banal na Espiritu? Pagdating sa verse 4, hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Itong Acts chapter 5, verse 3 and 4 ay matinding talata na nagsasabi na ang Holy Spirit, no doubt, is God. Ang Bible mismo nagsabi, Ananias, bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Ananias, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Bakit? Kaninong Diyos ay nagsinungaling? Sa Holy Spirit. That means the Holy Spirit is 100%, He is God. The third person of the Godhead. Okay? So, number 6, last, insulting the Holy Spirit. This involves treating the Holy Spirit's work lightly or attributing His miracles to evil. It's a serious matter, and the Bible warns against it.
So, isa sa mga halimbawa nito, yung you are insulting the Holy Spirit kapag kayong kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, kinokontra mo, no? Binabaligtad mo. You are insulting. Iniinsulto mo banal na Espiritu. Isa sa mga doctrine na nakaka-insulto sa Diyos. Nakaka-insulto sa Holy Spirit. Itong doctrine na ito, tandaan nyo, na nagsasabing Jesus did not die for the whole world. Oh, mga Calvinist, Reformed friend, mga friends kung Calvinist and Reformed, ma-reform na kayo. That doctrine is not of God. No? You are saying that Jesus did not die for the whole world. That is sin against the Holy Spirit. You are insulting the Holy Spirit. And that's a serious sin. To say that Jesus did not die for the whole world, nakaka-insulto. Binigay ni Jesus, nagpakasakit sa krus, and that is for the whole world. 2 Corinthians 5:15, Jesus died for the whole world. Directly sinasabi sa Scripture that Jesus died for the whole world. Ano namang palusot yan? Sinasabi niyong ang world ay mga elect o mga chosen, o yung ang definition na ng elect at chosen ay yung mula pa sa pundasyon ng mundo, before the earth was created, ay may mga pinili na ang Diyos na ililigtas, at yung mga pinili ng Diyos na maliligtas ay tinatawag na elect or chosen. At sila lang yung kinamatayan ng Panginoong Hesus. And that is not doctrine of the Bible. That's not from God. That is insulting the Holy Spirit. Walang ganyan. Alam niyo kung ano yung elect at chosen? The body of Christ. It is a corporate election, not individual. Namimili lang ang Diyos na bibigyan niya ng ministry. Namimili ang Diyos ng ibibigay niyang calling. Namimili ang Diyos for services, for ministry. Pero hindi siya namimili kung sinong ililigtas na. Ano ba yan? Hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. That's not the God of the Bible. The God of the Bible is love, and He loved the whole world. He loved all sinners. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Katwiran niya naman. Kung universal yung salvation, if Jesus died for the whole world, bakit hindi buong mundo ang ligtas? Listen, common sense naman. Basahin mo yung John 3:16. May kondisyon. Whoever believes. Ang sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Ang tanong, lahat ba, buong mundo ba, kahit kinamatay ni Jesus for the whole world, lahat ba nananampalataya kay Jesus? Lahat ba gustong lumapit kay Jesus? Lahat ba naniniwala kay Jesus? Of course not. Yun lang nananampalataya at lumapit kay Jesus ang maliligtas. Whoever believes. See? For it is God's desire that all people be saved. Hindi namimili ang Diyos ililigtas. 1 Timothy chapter 2 verse 4. For it is God's desire that all people be saved and come to the knowledge of truth. 1 John chapter 2 verse 2. His atonement, the atonement of Jesus is for us. Para sa atin. Para sa atin, ang mga Jew, ng mga naging Kristiyano, para sa atin yung atonement ni Jesus. And not only for us, but even for the whole world. 1 John chapter 2 verse 2. So, hindi lang yan para sa 12 apostles, hindi lang yan para sa mga Jew na naging Christian. Yan ay, ang kaligtasan for the whole world. And whoever believes, maliligtas. Because God so loved the whole world. See? So kapag sinabi mo, Jesus did not die for the whole world, you are sinning against the Holy Spirit and you are insulting the Holy Spirit. Pangalawa, ito namang hyper dispensationalism na may pagkakulto rin ng aral. No? Sinasabi nila, ang pwede lang nating i-apply sa atin bilang mga Gentile Christians is the book of Paul, his epistles. Ano yung epistles ni Paul? Romans, Corinthians,
Galatians, Ephesians, Philippians, Thessalonians, etc. Pero yung four Gospels, itapwera daw tayo dyan. That's only for the Jews. Yung Gospel according to Matthew, Mark, Luke, John, lahat ng yun only for the Jews. Not for us, sabi ng hyper-dispensationalist. Ano yan para sa atin? Yun lang mga sinabi ni Paul ang applicable sa atin. And you're wrong. You are grieving, you are insulting the Holy Spirit by rejecting the four Gospels. At yun daw mga sinulat ni John, James, Peter, Jude sa New Testament ay para daw sa mga Hudyo, hindi lang para sa atin. And they are being deceived by the devil. That's doctrine from the pit of hell. They are sinning against the Holy Spirit, insulting the Holy Spirit. So, ang dami pang mga doctrine. Yung kagaya ng doctrine naman na pinag-away si Yahweh at si El-Elyon. Si Jesus daw ang God of light. At si Yahweh daw ay God of darkness. Ako po naman. Ang isa pang nagdala niyan, yung Kristiyanong popular, na malaki ang church niya, 50 years in the ministry, sa suddenly, biglang naging kulto yung paniniwala niya. Pinag-away niya si Yahweh at si El-Elyon, magkalaban daw yun. Naku po, you are insulting the Holy Spirit. Sa simula, even sa Book of Genesis, tinatawag na si Elohim, na si Yahweh, as Lord. Paano mangyayari si Yahweh, God of darkness, So, purihin ang Panginoon. Ingat po tayo sa mga false doctrine na dinadala ng mga false prophets in these last days. Even the elect will be deceived. Bagi yung mga tapat na mananampalataya, pwedeng madaya. So, ingat po tayo. So, hanggang dito na lang mga minamahal. So, purihin ang Panginoon. Humaba na naman tayo. Next week talaga atin po iiklian na. Heavenly Father, maraming po salamat sa aming pong Bible study. Dalangin po namin na may share namin ang teaching na ito sa iba pa mga kapatid, sa ibang mga pastor, sa ibang mga cessationist brethren, Lord. At we love them so much. Ayaw namin sila mapapahamak. Ayaw namin sila magkakasal against the Holy Spirit. Lord, iparating mo po ang mensahe ito sa lahat ng dako sa buong mundo. Maraming po salamat, Panginoon. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Please like this video para mas maraming ma-reach. In-expand ng Facebook kapag maraming likes, maraming comments, maraming sharing. God bless everyone. So sa ano po ulit, Tuesday, God bless you all.